Okay, habang ako'y nanonood ng video sa Facebook, sa YouTube tungkol sa paglaya o pagiging cleared ni Attorney Laila de Lima, dating senadora, na napagbigyan ng kanyang demurrer evidence sa kanyang huling kaso sa drug case na alam naman natin na gawa-gawa lang ng kanyang kung sino man nasa likod ng kaso na yon. Marami akong nakita na comment sa mga netizen na nagalit o sa nasa likod ng nagkaso kay Atty. Laila de Lima, dating senadora, na kinakarma na raw yung dating Pangulong Duterte. Kung anong ginawa nila sa opposition noon kay dating Vice President natin, si Atty. Leni Robredo, ay nangyayari na sa kanyang anak na si VP Sara Duterte. Naikapwera na siya sa administrasyong PBBM kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kasi nangyari kay dating Vice President Leni Robredo. Tapos itong kasong ginawa sa mga kritiko kay dating senador Antonio San Trillanes, pagpapawalang bisa sa kanyang amnesty para makasoon siya ng rebellion ulit ay hindi nagtagumpay. Itong kay Attorney Laila de Lima, kay dating senadora, ganun din. Cleared na siya sa lahat ng kaso. Ngayon, pagkat panalo ni dating senador dating senador Antonio Trillanes sa Supreme Court sa kanyang amnesty na nire-revoke ng dating Pangulong Duterte, tinanong siya kung babalikan din ba niya si dating Pangulong Duterte. Ang sagot niya, pinag-aaralan pa ng kampo nila, ng kanyang legal team. Ganon din kay dating senadora Attorney Laila de Lima. Pinag-aaral din na yung mga possibilities na ikakaso dito sa nasa likod na nagkaso sa kanya sa mga peking drug cases. Ngayon, yun nga, napagtahi ko na napag-connect ako na kaya nagagalit yung mga netizen, mga supporter siguro ni dating Senador Trillanes at Atty. Laila de Lima, dahil sa mga alam nilang panghaharas na nangyari sa dalawa. Ngayon, kaya naiintindihan ko na kung bakit sinasabi lang nakakarama na nga ba yung kampo ni Pangulong Duterte. Si Kay Buloy nakarama din, di ba? Dati ang tapang-tapang ay nagtatago. Dati akala nila wala nang katapusan ng lahat. Nangyayari. Hindi ko masisi yung mga netizen, mga supporters ng Trillanes team saka Atty. Laila de Lima team na ganito ang sabihin na kinakarma. Kasi kung anong ginawa natin na masama ay pwedeng bumalik sa atin. May good karma, may bad karma. So, ayan, kung kakasuhan nga ba nila o hindi muna, gawa ng hinihintay lang ICC, o kung matagal ang ICC, dito na muna nila kasuhan. So, ayun yung mga nakikita ko kasi ang tagal ng ICC, warrant of arrest. Ito nga, merong sinisimula na ng Kongreso yung Congress hearing sa war on drugs ng dating administrasyong Duterte. Marami pa tayong aabangan, sigurado kapanapanapit ito at maraming mabubuksang anomalya siguro dito, allegedly, kasi yun ang target ng mga congressman. Ito na nga, ito yung nangyari dati lalo na kay Atty. Laila de Lima, di ba? Gusto siyang parap sa congressional hearing sa allegedly drug cases na kanyang nasasangkutan. Ito mukhang mangyayari kay Senador Bato sa ating Pangulong Duterte. Pero si Senador Bato, pinagpayuhan ni Senate President Chis Escudero na sa ring abogado na pwede siyang hindi kumbatin sa Congress sa parliamentary courtesy na tinatawag. No? Abangan natin kung ano pang mangyayari dyan. At maraming anomalya ang pwedeng buksan dyan na sa kanilang paniniwala anomalya nga na nangyari sa dating administrasyong Duterte. So hanggang dito lang po muna yung vlog. Maraming salamat.
At magandang araw po sa inyo lahat.